Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Boss Mill sa Facebook Reel. Interview ito ni Lacson sa isang radio station. Nako, hindi siya makamove on. Nag-emote. Inamin niya na nabulaga sila ni Loren Legarda. Pakinggan natin. Alam mo, yung magkapatid na wala kami masyadong, sabi natin, wala kami masyadong sabi natin siya sa Sophia, wala kami masyadong issue. Kaya ang sentimiento namin, and I think I share, or my colleague, in the former majority, na nasa minority ngayon, sinishare na yung sentimento na medyo mabigat lang sa dibdib namin, na si Senator Loren, na talagang original na kasama namin mula sa pool. Kaya nga nabulaga kami kasi, alam mo, ako I admire Senator JB, Senator Sherwin. Noong kami nakabuo ng 15, hindi sila agad-agad nagpirma. Pumunta sila kay Senate President Gil. Nung untenable na yung sitwasyon, nagpaalam sila na maayos. Sinabi ng dahilan nila kung bakit lumipat sila. This time around, hindi man na nagpasabi si Senator Loren kay Senator Soto. Or magsisino sa amin na atensya na kayo, may sarili akong dahilan. Yun lang masakit sa amin. So ganyan din ang sentimiento, I'm sure, ni former Senate President si Tito Sen. Kasi alam ko close sila eh. Kaya sina-express ko, posibleng hindi lang ma-express ni Senator Soto yung na-express ko ngayon, pero I can feel him na gano'n ang kanyang sentimiento. Kasi mas close sila ni Senator Loren Kaya nga. sa amin. Hindi ko inaalis na bumoto siya sa kabila. Sa akin lang, ang sentimento lang, sana nakapagpasabi muna bago siya bumoto. Okay. Hindi yung nabulaga kami na wala ka na para sa amin. Ay, nako. Ganyan po ang politics. Honorable Senator Lacson. Sandali. That's politics. Gusto nyong malaman ang dahilan? Ako nang magsabi. Yung administrasyon ng Marcos Jr. na kakampi ninyo, kinakawawa nila ang kanyang anak. Kahit kung ako ang nasa kalagayan ni Senator Loren, gagawin ko rin yung ginawa niya. Maglilipat kampo ako. Tapos, bakit ako magpapaalam sa inyong dalawa? Alam ko na kayong dalawa ni Soto. Example, ako si Senator Loren. Alam ko, dikit kayong dalawa kay Marcos. Yung Marcos administration, ginigipit nilang aking anak. So what's the use of working with you? To me, napakalaking tulong sa taong bayan yung pagbaliktad ni Senator Loren dahil siya yung tipping point. Kung hindi siya bumaliktad, maintain pa rin ang Senate leadership ni Soto at Lacson. 12-12 lang ang hatian, kaya walang majority. Kaya ang pang-13, ito si Senator Legarda. Kaya yun, masakit ang loob nila. Ginawa nyo naman noon kay Senator Escudero. Tapos sabi nyo, paalam. Ganyan po, matagal naman kayo sa politika. Honorable Lacson, magre-retire na kayo. Tapos ganyan, basa lang ko sa mga comments. Nakakatawa. Mila Abalos, the number one majority vote versus the questionable vote. Ano ba yan? Abuhela Christopher, pagkatapos mong sigawan, hahawakan mo. Di Xiaowi, mga lover boys, pahiya si King Kong. Sino ba si King Kong? Mukhang alam na kung sino nag-inform sa NBI na papasok si Bato. Sino kaya? Ito siguro, itong mga ayaw mapalitan. Kasi, kung ako ang nasa kalagayan ni Senator Soto, alam ko na pag makaboto si Bato, matatanggal ako. Ito, senaryo lang ito gagawa rin ako ng paraan para hindi makapasok si Bato. Para mapanatili ako sa pwesto. Ngayon, todo deny si Senator Soto na wala daw siyang alam. Kaya lang, mismo ang NBI Director ang nagsabi kay Senator Cayetano
na coordinated sa Senate President, dating Senate President, ang pagpasok ng NBI. Si Senator Amy, nalaman niya sa mga NBI agents na pinakain o pinamerienda, pina-standby daw sila sa office of the former Senate President. Ngayon, todo deny siya. Tapos, kakatawa kagabi yung session ng Senado, hiniling niya na huwag daw i-cite in contempt ang mga NBI agents. Hindi, motion for reconsideration pala. Kasi napagdesisyonan na cited in contempt yung siyam. So, nag-motion for reconsideration si Senator Soto na kung pwede, bawiin yung contempt order. So ngayon, pagbobotohan ng mga senador, bukas ba makalawa, malalaman natin kung magpalagay ko hindi papayag si Bato at yung kakampi niya sa sa majority block. Yung contempt order must remain para maturuan ng leksyon yung mga NBI agents kasi unlawful yung ginawa nila according to retired Supreme Court Justice Noel Tiham. Unlawful. Kaya dapat daw itong mga law enforcement agencies, practitioners, magkaroon ng crash course on constitutional law dahil nilalabag na nila ang separation of powers. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.